Sinabi ng Iraq na nakagawa na ito ng pambansang database para subaybayan ang humigit kumulang 6 na milyong armas habang sinusubukan ng Baghdad na mailagay sa ilalim ng kontrol ng Estado ang lahat ng sandata. Ang mga armadong grupo na may sarili nilang mga armas at estruktura ng pamumuno ay nananatiling isa sa pinakamalalaking hamon sa seguridad at politika ng bansa. Sinasabi ng pamahalaan na mahalaga ang pagpapalakas ng kontrol ng Estado upang maprotektahan ang Iraq mula sa tumitinding tensyon sa reyon. Ngunit tumututol sa pagdesarma ang mga makapangyarihang grupong kaalyado ng Iran. At para sa karagdagang impormasyon, kasama natin ngayon sa studio ang Senior Middle East Correspondent na si Ariel Oseran. Ariel, hindi bago ang ideya ng paggawa ng database na ito. Ikwento mo sa akin kung ano ang ginagawa nito at ano ang layunin. Oo, hindi ito bago. 8 taon na rin itong ginagawa. Napagdesisyunan nito noong 2018. Nagsimula lang itong gumana noong Enero ng 2023. At ngayon, sa wakas, ay nabuo na nila ang database na ito na magtatangkang tumulong sa mga autoridad na makontrol ang napakaraming illegal na armas na kumakalat sa bansa. Ibig kong sabihin, ang Iraq ay itinuturing na bansa na may pinakamaraming milisya sa Hilagang Hemisphere. At ito ang isa sa mga paraan nila para subukang tugunan yon. Pero sa tingin ko, mahalagang tandaan na ito ay pakitang tao lang talaga. Ibig kong sabihin, sinusubukan ng Iraq na magpakita man lang ng anya ng isang moderno at maayos na bansa na may mga batas sa baril, isang rehestro, at lahat na niyon. At ito ang unang hakbang. Kailangan mo munang alamin kung ilan ang mga baril na meron sa bansa. Ito ang unang hakbang. Ang pangalawang hakbang ay ang pag-issue ng mga lisensya sa baril. Ang pangatlo ay ipatupad at tiyakin na ang tanging may hawak ng mga baril ay yung mga may lisensya lamang. At pagkatapos, ang huling hakbang ay, gaya ng inilalarawan ng pamahalaang Iraqi, ang makamit ang seguridad at napapanatiling kaunlaran. Isa itong napakalaking hamon para sa Iraq. Ngunit sa huli, ang pangunahing tanong dito ay, ano ang ibig sabihin nito para sa mga milisyang suportado ng Iran? Para sa Popular Mobilization Force na isang semi-militar na grupo na kumikilos bilang bahagi ng Estado, ngunit tumatanggap ng pondo mula sa Iran. Sa pagkakaintindi ko, ayon sa mga nakausap kong sources, hindi lang basta hindi sumusunod ang mga milisyang ito, kundi sa katunayan, numapit o pumasok o sinubukang pasukin ng mga autoridad ng Iraq ang punong tanggapan ng Harakat al-Nujaba, isa sa pinakamalalakas na milisyang suportado ng Iran sa Iraq. At sila ay pinaalis matapos silang paputukan. Kaya ito ay isang malinaw na paglalarawan ng totoong nangyayari sa lugar. Kaya maganda ito. Ang anumang modernong maunlad na bansa ay dapat merong rehistro. Pero hindi nito isasama ang mga milisya na kumikilos sa labas ng batas. At yan ang ikinababahala ng pamahalaan ng Iraq. Kaya ba ang mga milisyang ito ang pangunahing hamon, pero hindi lang sila ang mga hamon? Ano ba talaga ang maaring mabago ng rehistrong ito kahit maabot pa nila ang kanilang layunin bukod sa pagkakaroon ng isang administratibong database? Tama. Mulay, ang pagkakaroon ng rehistro ng mga baril, pag-i-issue ng mga lisensya, ganito mo, sinisiguro o isa sa mga paraan para masiguro ang batas at kaayusan sa iyong bansa. At kilala ang Iraq sa kawalan ng batas. Kaya sinusubukan nilang ayusin yon. Pero ang epekto nito ay sa antas lamang ng mga ordinaryong Iraqi at mga sibilyan, hindi sa mga milisya. Pero maganda ito, hindi ko naman binabatikos ang prosesong ito ng buo. Sa tingin ko, dapat may registry ang bawat bansa at dapat ipinatutupad ng bawat bansa ang kanilang mga batas ukol sa baril. At tanging ang Estado lang ang dapat may monopolo sa paghawak ng armas. Gayunpaman, hindi nito malulutas ang problemang iyon. O makakatulong ito para mapatupad ang batas at kaayusan sa mga karaniwang sibilyan sa Iraq. Pero hindi lang nila gagalawin ang mga milisya. Hindi rin nila kayang galawin ang mga milisya. Ipinakita ng mga milisya yon sa kanila ngayon nang subukan nilang alamin kung ano ang nangyayari sa isang base ng Harakat al-Nujaba at pagkatapos ay pinaputukan sila. Kaya sa tingin ko, ipinapakita nito na hindi ito higit pa sa, alam mo na, pwede nating tawagin itong palabas lang ng soberanya. Sa huli, hindi ito ang magpapahinto sa mga milisyang suportado ng Iran na malayang kumilos sa Iraq.
Sige, Ariel Osan, maraming salamat. At sa Iraq naman, sa buong bansa, ang matagal ng kakulangan sa kuryente ay nagiiwan sa milyon-milyong tao na nahihirapan panatinihing may ilaw. Ngayon, naging marahas na ang mga protesta sa silangang lungsod ng Kut, kung saan hinihiling ng mga residente ang patas na bahagi ng kuryenteng ginagawa sa sarili nilang probinsya. Sa kabila ng malalaking reserba ng langis, lubhang umaasa ang Iraq sa gas mula sa Iran para makagawa ng kuryente at dahil sa mga taon ng korupsyon at kakulangan sa pamumuhunan, nalugmok sa krisis ang pambansang grid.